Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito ating pag-aaralan, mga kapatid, ang Message to Young People, Chapter 6, entitled, Mga Nasa Itaas na Maaaring Makamtan. So samahan niyo po akong pag-aralan ang ano po ba itong mga bagay na maaari nating makamit. Sabi dito, mahal na kabataan, ano ang layunin at pakay ng inyong buhay? Nais ba ninyong magtagumpay sa edukasyon upang magkaroon ng pangalan at posisyon sa mundo? Mayroon ba kayong mga iniisip na hindi ninyo maipahayag? Na balang araw ay makarating kayo sa tuktok ng katalinuhan na makaupo sa mga pagdinig ng lehislaturang konseho at makatulong sa paggawa ng mga batas para sa bansa? Walang masama sa mga bagay na ito. Maaari ninyong lahat na iwan ang inyong marka. Huwag kayong magkasiyahan sa mababang tagumpay. Maghangad ng mataas at huwag magtipid ng pagsisikap upang maabot ang pamantayan. Mga kapatid, dito makikita natin yung mga katanungan kung ano ang purpose natin bilang mga kabataan. Nangangarap po ba tayo dito sa makamundo o gusto ba nating makaabot sa pinakamataas na antas dito sa mundo para maangkin ang mga papuri ng mga tao? Mga kapatid, wala pong problema pagka yan yung pangarap natin. Ang importante, maipakilala natin si Kristo sa kanila, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, at mararating natin ito kung sisikapin nating maabot. Kaya di ba sabi, huwag titingin sa mababang antas ng pagsisikap. Bagkus, ang ating dakilang pamantayan na si Kristo ay nag-iisip ng pinaka-high. Gusto niya na ang kanyang mga manggagawa, mga kabataan, ay magnais ng pinakamataas na mga bagay upang marating natin at maidala natin ang katotohanan saan man tayo magpunta. Sa ating buhay mismo, ang karakter ni Kristo ay maipakita. Nangangarap ka? Nangangarap ka bang yumaman? Or ano man yung posisyon mo dito sa mundo? Maaari mo yung maangkin at ibibigay yan sa'yo kung ninanais mo. Walang imposible sa Panginoon. At kung makamit mo ng mga bagay na ito, huwag mong kakalimutan na ang Panginoon ang maipakilala at itaguyod mo sa buhay mo kung ito man ay mangyayari sa ating buhay. Relihiyon ang batayan ng buhay. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nakasalalay sa pundasyon ng lahat ng tunay na kadakilaan. Integridad, hindi natitinag na integridad. Ang prinsipyong kailangan mong dalhin sa lahat ng ugnayan ng buhay. Dalhin ang iyong relihiyon sa iyong buhay, paaralan, sa iyong tahanan, sa lahat ng iyong mga hangarin. So ito yung ninanais ng Panginoon sa atin, na anuman ang iyong posisyon sa buhay, anuman ang iyong trabaho, negosyo, o saan ka man niya dinadala, ay maipakilala mo si Kristo sa buhay mo, sa iyong paaralan, sa iyong tahanan, at sa lahat ng mga lugar na ikaw ay pumupunta, maipakita mo yung marka ng Panginoon sa buhay mo. Kasi wala namang pong imposible pag kanina nais natin ang mga bagay na ito. May aangkin po natin na maaari tayong maging mayaman, tumayo ng mga malalaking mansyon dito sa mundo. At hindi po yan masama pagka ginagamit natin ang ating mga kayamanan, ang ating mga negosyo sa gawain ng Panginoon, sa ikalulugod ng kanyang pangalan. Tandaan natin, magiging masama lamang ang kayamanan pagka minamahal na po natin ito more than pa sa Panginoon. Kaya tandaan, kung ano man yung posisyon mo dito sa mundo, maaari mong maangkin ang mga bagay dito, kailangan mong maipakilala si Kristo sa buhay mo at marami kang maidadala ng mga kaluluwa sa kanyang paanan. Ang mahalagang tanong sa iyo ngayon ay kung paano pipiliin at gawing perpekto ang iyong pag-aaral upang mapanatili mo ang katatagan at kadalisayan ng isang hindi nabahira na katangiang Kristiyano na hawak ang lahat ng temporal na pag-aangkin at interes sa pagpapasakop sa mas mataas na pag-aangkin ng Ebanghelyo ni Kristo. Wala pong masama o hindi masama na maangkin mo yung mga bagay, temporaryong mga bagay dito upang maipakilala mo ang ating Panginoon sa ating buhay. Lahat ng bagay maaaring ipagkakaloob ng Panginoon sa iyo, mga pagpapala at mga hangarin, mga
kataas-taasan o mga sikat na mga bagay na dapat mong ninanais ng puso mo para epektibo mong maibapagkaloob sa mga tao. Ang tanong mga kapatid, kapag meron na tayo sa mga ganitong bagay, o pinagkaloob na tayo ng Panginoon sa ganitong bagay, sino na tayo? Baka po ay mabago tayo, baka po ay mawala na po tayo sa paglilingkod sa Panginoon, at sobra na po yung pagtingin natin, pagmamataas natin sa ating mga sarili. Tandaan natin, hindi po yan ipapahintulot ng Panginoon sa iyo ang mga bagay na ito, kung ito lang din naman ang dahilan na malalayo ka sa Kanya. Kaya mas mabuti na lang na normal yung buhay mo, dumadaloy ang buhay mo ng normal, at ang iyong kabuhayan ay patuloy, na hindi ka masyadong nagmamataas sa sarili mo, at ang Panginoon ang pinapasalamatan mo sa lahat ng iyong tinatangkilik. Upang angkinin ang Ebanghelyo ni Kristo, kailangang maipakita mo ang karakter niya. At upang maepektibo natin itong maipagkakaloob sa mga tao, unawaan natin mabuti na ang ating buhay dito sa mundo ay come and go lang. Naglalakbay lamang tayo at nagsisikap tayo na paano magkaroon ng karakter ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung makaangkin man sana tayo ng mga bagay, kung maaari, mga bagay dito sa mundo, kung atin pong makakamit, ay wala pong imposible sa Panginoon, at kinakailangan gamitin ito sa Kanyang gawain. Nais mo ngayon na magtayo ayon sa iyong magagawa upang maiugnay ang iyong sarili sa lipunan at sa buhay, upang masagot mo ang layunin ng Diyos sa iyong paglikha. Bilang mga disipulo ni Kristo, hindi kayo pinagbabawalan na gumawa ng temporal na mga gawain, ngunit dapat mong dalhin ang iyong relihiyon sa iyo. Anuman ang negosyo na maaari mong maging kwalipikado sa iyong sarili na pasukin. Huwag na huwag mong isipin na hindi mo ito matatagumpay nang hindi sinasakripisyo ang prinsipyo. So ito po yung ninanais din bawat isa sa atin, na kung magkaroon man tayo ng ari-arian dito sa mundo, dalhin natin ang ating relihiyon sa ating buhay. Ipakilala natin si Kristo sa ating mga tinatangkilik, sa ating mga ari-arian o ano pa ang ating meron tayo. Huwag nating isasakripisyo ang prinsipyo ng katotohanan. Kung maaari, ipakita natin ang katotohanan saan man tayo pupunta. At dito makikita natin kung paano natin mapapanagumpayan ang mga pagsubok. At hindi magiging hadlang ang mga bagay dito sa mundo pagka inuuna nating hanapin ang katwiran ni Kristo. Bigyan natin ng lugar sa ating mga puso ang mga bagay na makalangit, upang ito po ang magdadala sa atin tungo sa kaligtasan. Mataas na responsibilidad. Balanse sa prinsipyo ng relihiyon, maaari kang umakyat sa anumang taas na gusto mo. Natutuwa kaming makita kang tumataas sa marangal na kataasan na idinisenyo ng Diyos na iyong maaabot. Mahal na Jesus ang mahalagang kabataan, at hindi siya nalulugod na makita silang lumaki ng may hindi nalilinang, hindi nauunlad ng mga talento. Sila ay maaaring maging matatag na mga tao na may matatag na prinsipyo na angkop na pagkatiwalaan ng matataas na responsibilidad, at sa layuning ito maaari nilang legal na pilitin ang bawat ugat. So, nagagalak po ang ating Panginoon pagka may mga nalinang po tayo dito sa temporaryong mga bagay. At lalong-lalo na pagka ginagamit natin ito sa gawain niya, mas madodoble pa po yung ating mga pag-aari. Mas dudoblin ng Panginoon ang ating mga talento sa bawat oras na tayo'y nabubuhay. At wala pong imposible pagka hinihiling natin na ating i-exercise ang ating mga hangarin, ang ating mga talento, at ang mga panahon na ito. Hindi po masama na maghangad ka ng pinakamataas na hangarin dito sa mundo. Ang importante, maipakita mo ang katotohanan sa buhay mo, at higit sa lahat, ang karakter ni Kristo ay ma-develop sa puso natin. Kaya tandaan natin, anuman ang posisyon natin dito sa mundo, maaari natin itong makamit ang mga kasikatan, ang pinakamataas na antas na gusto mong maabot dito sa mundo. Maaari mong maangkin ito.
At kinakailangan sa bawat hakbang mo sa buhay ay ikaw ay lumalago sa sa spiritual na aspeto. Ngunit huwag kang gagawa ng napakalaking krimen upang sirain ang iyong bigay Diyos na kapangyarihang gumawa ng masama at sirain ang iba. May mga taong may likas na kakayahan na ginagamit ang kanilang kakayahan sa pagpapalaganap ng pagkasira ng moral at katiwalian. Ngunit ang lahat ng iyon ay naghahasik ng binhi na magbubunga ng pag-aani na hindi nila ipagmamalaki na aanihin. Ito ay isang nakakatakot na bagay na gamitin ang bigay ng Diyos ng mga kakayahan sa paraang magkalat ng sakit at kapahamakan sa halip na pagpapala sa lipunan. So dito po tayo, tingnan po nating maigi. Maraming nagnanais ang biyaya ni Kristo at ginagamit ang mga bagay na ito upang makasira o para lamang sa kanilang mga sarili. Tandaan natin, ang mga bagay na ito pinagkakaloob ng Panginoon upang makatulong tayo sa iba at higit sa lahat, maipalaganap na ang mensahe ng katapusan ng mundo o maipalaganap na ang mensahe ng message of warning sa mundong ito. Kaya wag po nating hahayaan na magiging pabaya ang ating mga sarili sa mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Nawa ay ma-develop po sa buhay natin ang karakter ni Kristo. Imbis pagpapala sa lipunan, wag po nating hahayaan na ang mga bagay na ating ginamit na binigay ng Diyos ay magiging kapahamakan or sakit sa atin. Dahil ang mga bagay na ito pinagkakaloob upang pagpapalain natin ang lipunan. Nakakatakot din na itupi ang talentong ipinagkatiwala sa atin sa iyong damit at itago ito sa mundo. Sapagkat itinatapon nito ang putong ng buhay, inaangkin ng Diyos ang ating paglilingkod. May mga responsibilidad na dapat pasanin ng bawat isa at magagampanan lamang natin ang dakilang misyon na sa buhay kapag ang mga responsibilidad na ito ay ganap na tinanggap at matapat na ginampanan. So, pagka naging tapat po pala tayo sa maliliit na bagay, ay bibigyan tayo ng Panginoon ng more than pa ng mga bagay dito sa mundo. Kaya, maging tapat po tayo dito. Lahat ng ating paglilingkod, lahat ng ating ari-arian, pagka ginamit natin ito sa gawain ng Panginoon, ang mga talento na pinagkatiwala niya sa atin, huwag nating itago. Dahil tayo po ay pag-aari ni Kristo, pag-aari tayo ng Panginoon. May responsibilidad tayo na dapat pasanin bawat isa sa atin. At magagampanan lamang natin ito kapag ipinagkaloob natin sa Panginoon ang ating buong puso na paglilingkod. Kaya wag po natin itatago sa makamundong bagay o sa mga makamundong hangarin ang ating mga nais. Kung maaari, kung nangangarap ka man na sa mga makamundong hangarin, ay gamitin natin sa gawain ng Panginoon upang magampanan natin ang dakilang misyon sa buhay kapag ang mga responsibilidad na ito ay ganap na ginawa. Kaya sa maliliit na bagay, kailangan tayong maging tapat, maging banal, at ang ating mga pag-iisip ay ma-develop sa pag-iisip ng ating Panginoon upang anuman ang ating maangkin sa buhay, anuman ang maaari nating makamit na nasa itaas, ay makikita natin na may improvement po na mangyayari sa ating mga sarili. Kaya bigyan natin ng lugar sa ating mga puso ang mga bagay na ito upang hindi masasayang ang mga pagpapala ng Panginoon. At sa ating paggamit at sa ating kapag tayo ay makakamit na ng mga bagay na maaari nating maisulong, nawa ay may pakita natin sino tayo at sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil ang mga bagay na ito walang imposible, atin po itong makakamit kapag kakalooban ng Panginoon na magagamit ito sa kanyang gawain. Hindi po imposible. Ang Panginoon, pagkakaloob niya ang mga bagay na ito para tayong mga kabataan o naglilingkod sa Kanya, tayong lahat ay maging matagumpay na maisulong ang gawain niya. Saan man tayo magpunta, ilaan natin ang ating mga puso't isipan sa gawain ng Panginoon dahil tutulungan niya tayo anuman ang ating posisyon o anuman ang ating pangarap na ating maangkin. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. I am your presenter, Sister Ella, and thank you for watching. God bless po sa ating lahat.